This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque. Okay, welcome po sa ating lesson 4. Ba't ka natatawa? Lesson 4. Okay, so kahit po kumakain kayo, nagkakape, let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay tinipon mo sa lugar na ito, Diyos. Salamat, Lord, sa buhay po ng bawat isa at hinihiling po namin na bigyan mo po kami ng wisdom upang maunawaan po ang iyong salita. Salamat po in Jesus' name. Amen. Eman marimlan eh. Right, so good morning guys. Welcome po sa ating Module 1, Lesson 4, Part 2. Uy, ang haba. Alright, so pwede bang basahin natin to? The beginning of our spiritual journey. Alright, yan po ang title ng Module 1, ha? Alright, so before we proceed, konting recap po muna tayo sa Part 1. Yung last week, nako, hindi pa kaya nila nakalimutan. Last week pa. Okay, ano daw, the source of grace is what? Ano daw po yung source ng grace? Nako. Ikaw yung mga duwang mama mo yung kay present ka ta, alangan namang i-marking ko na ikaw. Ala ka ba? Ay, wapin pala. Ay, may mga panel Ben. Panel Ben yan eh. Okay, so ang source po ng grace ay si God. Hinabaan ko lang para di halata. Di ba mahaba pero God. Okay, next. Ayan, according to Lesson 4, Part 1, God's grace focuses on two significant things. Ano daw po yung two significant things na yon? Yes. The kindness of the heart of God and the unworthiness of the recipients. Yan. Grace is not a license to sin. Hinabaan ko lang para hindi ulit-ulit. Yan. Pa. Yan. If I obey God, I earn His grace. True or false? Gab? False. Because grace can never be earned. Hindi natin ma-earn ang grace ng Lord. Yan. According to Lesson 4, Part 1, what is the meaning of God's grace? Hindi kailangan na by the book, kung paano lang naintindihan. Palagay niyo po, ano po yung meaning ng God's grace? Yes, tama. Yan. Spontaneous, unmerited, unearned, and undeserved gift of God. Okay, basta nandun yung pagkakaunawa, hindi kailangan na by the books. Okay? Last class natin, ang tinakil po natin yung definition ng grace at saka kung ano yung distinction ng grace, kung ano yung hindi grace. Okay? So ngayon naman, ang tatalakayin po natin tatlo, sisikapin ko na mabilis lang, no? The picture of grace and the power of grace and the person of grace. Sige, timer ko yung sarili ko. Alright, so start tayo sa picture ng grace. Ano ba yung picture ng grace? Yan. Sabi po ng Titus 2:11, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Alright, so dahil po si Jesus ang nagligtas po sa atin at nag-atone for our sins, Jesus Christ was the embodiment. Hi, pasok po. Jesus Christ was the embodiment of this grace. Therefore, we only need to look at the Son of God, Jesus Christ, and the cross to know what grace looks like. Kung gusto daw po nating ma-visualize kung ano yung grace ng Lord, alright, so kung gusto daw po nating ma-visualize yung grace ng Lord, kailangan lang daw po nating tignan si Jesus at yung cross. Amen? Yun po yung embodiment ng grace ng Panginoon. Sabi po ng Ephesians 1:7, ayan po, no? Yan. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. So, redemption daw po, ang ibig sabihin ng redemption, buying back of the or the payment for sin. So, tinutubos. Binibili ka ulit.
'Di ba pag nagsangla tayo ng gold, 'di ba para makuha mo yung gold na sinangla mo, kailangan mo siyang bayaran. So ganun po yung ibig sabihin ng redemption sa Bible verse na ito. Anong ibig sabihin ng forgiveness? Forgiveness means that the debt is canceled or paid. Yung pagkakautang natin ay na-cancel na, nabayaran na. Yun po yung ibig sabihin ng Ephesians 1 verse 7. Now, sabi naman po ng 1 John chapter 2 verse 2, and he is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Napakalalim ng King James Version. First time kong marinig yung propitiation kasi hindi ako nagbabasa ng KJV, no? Sabi naman sa NIV, ang verse niya dito, he is the atoning sacrifice for our sins. Okay? So, ibig sabihin ng propitiation, process of calming one's anger in order to make peace with God and achieve reconciliation. So, yung propitiation daw po, yun daw po yung proseso para ikalma yung anger ng Diyos at makipag-make peace sa Kanya. However, ang atoning sacrifice naman po, ang ibig sabihin niya, religious act or offering, 'di ba? Made to repair a broken relationship with the divine or with God. Typically by paying the penalty for sin or wrongdoing to achieve forgiveness, cleansing, and reconciliation. Siya po yung atoning sacrifice. Sa Old Testament po, ang atoning sacrifice nila mga hayop. Pero sa New Testament po, si Jesus na po yung atoning sacrifice. So, hindi lang basta tinakpan yung kasalanan, inalis pa. Diba? Yun po yung sinasabi nung Sunday service. No, hindi lang basta tinakpan. Kasi sa Old Testament, tinatakpan niya lang yung kasalanan para patawarin sila ng Lord. Pero sa New Testament, ang ginawa ni Jesus, inalis niya yung kasalanan, kinlens niya, hinugasan niya. Amen? So, hindi lang siya basta nagpabango, siya ay naligo. Yung iba dinadaan sa pabango, ayaw maligo. Pero ito po, nilinis niya ng tuluyan. Amen? So, to make it simple, Jesus dying on the cross to redeem us is the grandest display of God's grace. Yun po ang picture ng grace. Yung nakapako si Jesus sa krus, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Ito daw po yung pinaka-engrande na display ng grace ng Panginoon. Walang hihigit, walang papantay. Amen? Right, so next, mukhang mabilis. Yan, the power of grace. Ano naman yung kapangyarihan ng grace, no? Una, God's grace brought us Jesus Christ. Pangalawa, God's grace accepts and allows you to be the person you are incapable of being. And pangatlo, grace enables you to do what you cannot do. Alright. Okay, so, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Sabi po ng John 1, chapter 14. So, God's grace strengthens us in our weakness. So, tama. Okay, sige, sorry. Okay, so, nung dumating daw po ang Panginoong Jesus, siya ay puno ng grasya at ng katotohanan. Full of grace and truth. Siya po yung God in the flesh. Siya po yung God, siya po yung grace ng Lord na nagkatawang tao. Amen? So, dahil po sa grace ng Ama, kaya dumating si Jesus. Yun po ang mission niya. Amen? To save us, to redeem us. Dahil po yan sa grace. Yun po yung pinanggalingan nun. Amen? So, ang Diyos daw po ay mabuti. So, God sent His only Son because of His grace. He chose to love us instead of judging us. So, imbis po na tayo ay hatulan na, dahil tayo po yung may kasalanan, di ba? Tayo po yung mga makasalanan. Imbis po na tayo hatulan na, ipinadala niya po yung kanyang bugtong na anak para iligtas tayo. Now, ang krus daw po is only the beginning. Amen? Madalas po, nakakalimutan natin yung ongoing power of grace. Amen? So, ang krus daw po, ang salvation natin, yun pa lang ang pasimula ng God's grace. Hindi dun siya nagtatapos. Amen? Ang grace daw po ng Lord, hanggat tayo'y nabubuhay, mararanasan natin. Amen? So,
Ayan. God's grace did not stop at salvation. As long as we are alive, His grace continue to work in us. Diba? Looking only at the cross is not enough to fully understand grace because ang grace daw po all through our lives is at work. Amen? So, saan po madalas nagwo-work continually ang grace ng Panginoon? Right? Dalawa. Okay, dalawa. Areas where grace continually work. Una, sa personal mo. Pangalawa, sa ministry mo. Amen? Okay, so, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. For my grace is made perfect in weakness. Okay, sa personal, God's grace strengthens us in our weakness. Amen? Sa personal mong buhay. Minsan, hindi mo alam kung paano mo kinakaya ang mga bagay-bagay on your own. Pero sa grace ng Lord, nakakaya, nairaraos. Minsan, hindi lang basta nairaraos, flying colors pa. Pero on our own, hindi po natin kaya. Di ba? Ang hirap magtaguyod ng pamilya, ang hirap magpatawad, ang hirap makisama. Di ba? Yun po ay dahil sa grace ng Lord, kaya natin nakakaya. Amen? So, pagdating naman po sa ministry, God's grace equips us to serve others and glorify Him. Hindi ko po nasulat, pero lagay sa notes ninyo ang 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Basahin ko na lang po. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. So, if ang utos po ng Panginoon is to serve others, sabihin mo sa sarili mo, serve others. Yan. Serve others. So, magagawa daw po nating iserve yung iba through His grace. Ay, hindi pa pala. So, through His grace. So, hindi po tayo ang paglilingkuran. Tayo po ang maglilingkod sa ibang tao. Amen? Dahil po si Jesus, dinemonstrate niya ang pagsaserve sa ibang tao. Ganun din po yung dapat nating gawin. Ganun po yung inuutos ng Lord. Amen? Because no servant is greater than his master. So, as servants, kailangan po nating sundin yung ginawang demonstration ng Lord. Amen? So, pangalawa, mabilis. Grace accepts and allows you to be the person you are incapable of being. Nako. Ang grace daw po ay tinatanggap tayo at inaalaw tayo na maging the person na hindi natin kayang maging. Amen? Example po, si Noah, di ba? Sabi po ng Genesis 6:8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Sino pa? Si Matthew or si Levi, yung tax collector, di ba? Na naging disciple ni Jesus. Di ba po siya ay isang corrupt na tax collector? Pero kinalugdan po siya ng Lord at tinawag. Why? Because of God's grace. Nagbago po ang buhay nila because of God's grace. Pangatlo po, si Paul or his former name na Saulo. Diba? Siya po ay mamamatay tao. Hindi lang basta tao, mga servants servants ng Lord, yung pinapatay niya. Pero nagbago po yung buhay niya 180 degrees because of God's grace. Nagbago po ng tuluyan yung destiny niya because of God's grace. So, yung grace daw po, ginagawa niya na tayo yung tao na hindi natin kayang maging on our own. Hindi mo kayang maging mabuti on your own. Hindi natin kayang maging matuwid on our own. But the grace of God allows us and accepts us to be that kind of person. Kasi yun po yung design ng Lord sa buhay natin. Amen? God designed us to be like Him. Diba? Fearfully and wonderfully made. So, kasama po dun yung holiness, yung righteousness, and yung pagiging just. Amen? So, on our own, hindi natin kaya. But because of God's grace, kaya po nating maging yung taong yun. Amen? So, pangatlo, grace enables you to do what you cannot do. Ang sabi po ng 2 Corinthians 9:8,
And God is able to make all grace abound toward you, that yet, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. So, God's grace empowers us to do the things na hindi natin kaya on our own. Amen? Na hindi po natin magagawa on our own. So, sabi po dito, ang abound, meaning po niyan, is to exist in large numbers or amount. So, in Tagalog, sagana, nag-uumapaw, Kapampangan, manyang pukaki. Di ba? Sagana daw po yung grace ng Lord. Nag-uumapaw daw po yung grace ng Lord para ito po ay sufficient sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangangailangan mo. Amen? Kunwari, kailangan mo ng lakas ng loob, Lord. I need your grace to do your will. Diba? So, grace helps us overcome yung fear natin at yung mga kahinaan po natin. Diba? On our own, pwede po tayo maging timid or mahiyain. Diba? O kaya naman, matatakutin tayo, o kaya unwilling. Parang si Jonah, diba, unwilling siya dun sa pinapagawa ng Lord. So, wala pong amount ng self-confidence ang makakapagpagawa sa atin ng pinapagawa ng Lord unless i-empower po tayo ng grace niya. Amen? So, madalas na nakikita natin sarili natin na nire-resist natin. Sample na nga lang si Jonah. Di ba nire-resist niya, talagang unwilling siya na pumunta ng Nineveh. Di po ba? Naranasan niyo na po bang maging Jonah? May pinapagawa si Lord, pero unwilling ka, tapos nire-resist mo. Minsan nga nire-rebuke mo pa. In Jesus' name, hindi ikaw yan, Lord. Di po ba? Sample. May nakasakay ka sa bus, nasa bus ka. And then, nangungusap ang Lord sa heart mo, sharean mo yung katabi mo, Lord, nahihiya ako. Hindi ako ganyang klase ng tao, hindi ako mabilis mag-build ng rapport. Di ba? Ako po ganun ako eh. Hindi po kasi ako mabilis makadevelop ng rapport sa ibang tao. So, minsan may time na sharean mo yung katabi mo. Di ba? O kaya mag-preach ka sa bus na, oh Lord, yung isa nga lang, hindi ko na kaya. Tapos gusto mo buong bus pa. Di ba? O kaya yung kaklase mo, ano pa? O Gab, maglilid ka na ng praise and worship. Di ba? Yung first time mo, Gab, anong na-feel mo? Parang ayaw mo, no? Parang hindi mo kaya. O paano pa kaya pag pinag-preach ka na? O ikaw na magpe-preach ng Sunday, ano pa? Ano pa? Mag-lead ng ministry. Nako, i-handle niyo yung ganitong mga ministry. Medyo matitigas ang ulo ng mga yan. Diba, Lord, parang hindi ko kaya. But yung grace po ng Lord enables us and empowers us to do the things na hindi po natin kayang gawin on our own. Yung kahit gaano kakatalino, kahit gaano kakagaling, without the grace of God, hindi mo kayang gawin yung pinapagawa niya. Amen? It enables us to do the things we cannot do. So, nothing within our control, no amount of force can make us carry out the tasks that God tells us to do. Amen? So, the grace that Jesus Christ is giving us is sufficient. Sapat sa lahat ng pagkakataon, ng mga sitwasyon, all season yan, kahit anong season, on and out of season, in and out of season, laging sufficient ang grace ng Panginoon. Amen? So, yan. Whether individually or in our ministry, grace keeps us going through our hardships. So, kahit personal mong buhay yan, or sa ministry, grace keeps us going. Amen? Example na lang po, kaya mong magpatawad kahit na hindi humihingi ng tawad yung taong nakasakit sa'yo. Amen? Kaya mong mag-move on na lang, kahit hindi mo nakuha yung justice. Diba? Kahit na hindi mo na-clarify yung pangalan mo, kaya mo nang magpatawad. Why? It's because of God's grace. Maraming beses po, lalo na sa ministry, mararanasan natin yung sasaksakin tayo patalikod after mo silang tulungan, suportahan. Diba? Maraming beses po mararanasan natin yan sa ministry. Pero, most of the time, the grace of God will tell us to just forgive and move on. Amen? Without even clarifying our name or clearing our name, diba? We can move on and forgive because of God's grace. Amen? So, panglima, hinga muna kayo, baka nabibigatan kayo sa... Last na lang, mabilis lang. The person of
grace. Basahin po natin, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." Right. Meron pa pala. "While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good." Pakinote po, Titus 2:11 to 14. Okay. Letter A. God's grace brings salvation to people. Jesus po is the visible expression of God's grace. Amen? So, yan po yung person of grace. Wala nang iba, si Jesus. Okay? So, siya po yung visible, nakita, narinig, nakausap, nayakap, nakadaupang palad ng mga tao, si Jesus. Siya po yung visible expression ng God's grace. So, ang God's grace po, hindi siya concept, hindi siya konsepto. Siya po ay tao. Wala nang iba, si Jesus lang. Amen? So, sabi po dito, "For the grace of God has appeared," sa John 1:14. So, sabi ni Paul, "For the grace of God has appeared." So, sinasabi niya na si Jesus daw po yung visible expression ng God's grace, which is full of grace and truth. No? Yun po yung binasa natin kanina. Si Jesus daw po na dumating, grace ng God na nag-appear is full of grace and truth. So, siya po yung person of grace. Okay? So, pangalawa, God's grace teaches us who are saved. Tinuturuan daw po tayo ng mga naligtas. Okay? So, the word teaches po sa KJV means instructing or teaching a child. Okay? So, sa King James Version po, ang ibig sabihin ng instructing ay, ng teaches ay nagtuturo ng parang bata. Okay? Nagtuturo ka ng bata. So, the discipline of grace, according to the apostle, has 3 results: denying, living, and looking. You see the 3 words before you, sabi po ni Charles Spurgeon. Okay, so, ang grace daw po, dinidisiplina tayo. At meron po yung result. Ano po yon? Denying, living, and looking. You deny yourself. You live like Christ. And you look to Christ. Amen? I-deny mo yung sarili mo. Kunwari, nasaktan ka. Gusto mong gumante. Di po ba? Natural na reaksyon ng tao, gusto niyang gumante. Gusto niya ring saktan yung damdamin ng nakasakit sa kanya. But the grace of God teaches us to deny ourselves. Di po ba? And to live like Christ. Ano pong ginawa ni Christ? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Di po ba? Ganun yung sabi ni Christ. And to look kay Christ. Tingnan po natin ang Panginoon. Yan daw po yung tinuturo ng grace. Hindi kanya tuturo ang gumante. Amen? Hindi kanya tuturo ang saktan din yung kapwa mo. So God's grace teaches us who are saved. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. So, ang grace po, nagsisimula sa salvation at nagpapatuloy na i-shape tayo dun sa tao na kinreate ng Lord para maging tayo. Amen? So, yun po yung grace ng Lord. So, pangatlo, God's grace trains us to deny ungodliness and worldly lusts. So, ang grace daw po ng Lord, babaguhin niya po yung desires natin. Di ba? Amen. Ungodliness and worldly lusts. Ano ba yung mga worldly lusts? Kung lalaki ka, women, men, di ba? Yung mga gay, kapwa lalaki at babae pa, worldly lust, pera, ano pa? Kasikatan, di po ba? Yan po yung worldly lust. And ungodliness. Ang ungodliness mo po, ang ibig sabihin niyan is living without regard to God. Wala kang pakialam sa Diyos. Diba? Yun po yung ungodliness. And then, God's grace teaches us to reject immorality in irreverence toward God. Mga walang pakundangan na paglapastangan sa Panginoon. Amen? Sino yung nakikinig kay Sam Smith
Napapanood niyo ba yung mga performance ni Sam Smith? Para po silang live na satanic worship, yung mga ano niya. So paki-note po yung mga bata na nakikinig sa mga kanta niya, no? Puro ano din, gay ang mga songs niya because he is gay po, no? So, ayan. So, God's grace trains us to deny ungodliness and worldly lust. So, hindi niya sasabihin sa'yo na love wins. Ano ba ibig sabihin ng love wins? Ginawa po nilang, ano yan, no? Justification sa mga LGBTQ na ang mahalaga, nagmamahal. Ang Lord nga, nagmamahal eh. So, kahit babae ka, pwede kang magmahal ng babae. Lalaki ka, pwede kang magmahal ng lalaki. So, hindi po ganun ang grace ng Lord. Ang tunay na grace po ng Lord, tuturuan ka niyang i-reject yung immorality and ungodliness. Amen? So, ayan po yung isa pang trabaho ng grace. Ano pa? Yan. God's grace trains us to live soberly, righteously, and godly in this present world. So grace doesn't just teach us what to reject. It teaches us how to live. Hindi lang po tayo basta tuturuan ng grace na i-reject yung mga mali. Tuturuan din daw po niya tayo kung paano tayo mamuhay. Ano? Soberly. Ano pong ibig sabihin ng soberly? Living with self-control and sound judgment. So pag ang tao po ay nakainom, hindi po siya sober. Wala siya sa kanyang sarili. Pag ang tao po tinurukan ng anesthesia, nakakita na ba kayo noon, yung mga taong tinurukan ng anesthesia, wala sila sa sarili nila, kung ano-ano yung mga ginagawa. And then pag nagising sila, hindi na nila maalala yung ginawa nila. So, ang tao po na tinurukan ng anesthesia at nakainom ng alak, hindi sila sober. Even yung mga nagtitake ng drugs, mga pinagbabawal na gamot, hindi sila sober. Why? Kasi wala silang self-control and sound judgment at that time. Di po ba? They were just doing yung mga hindi nila makontrol, yung mga bagay-bagay. Ano pa? Righteously, living with integrity. Kailangan daw po, mamuhay tayo ng may integridad. Sample po, nung college po ako, dahil sobrang dami po namin plates, hindi kami ganong nakaka-review sa mga minor subject namin. Kagaya na lang ng mga math, mga calculus. Paano mga naman i-review yung calculus, no? Right, yung mga ganyang subject, ang hirap po, di ba? So, puyat na puyat ka, wala kang tulog, tapos mag-e-exam ka ng math, di ba? So, ngayon, may time na nagsabi ng mga klase, sige, mag-build tayo ng brotherhood, sabi nila, anong brotherhood yan? Kasi gusto daw nila lahat kami pumasa. So, yung pinakamatalino namin kaklase, pag nag-e-exam kami, pinagpapasa-pasa niya yung sagot. No, pinapasa-pasa nila. May one time, pasweet sila ng pasweet sa akin. Sabi niya, sis, ito na yung sagot. Sabi niya, binato nila sa akin yung sagot. Walang laman yung papel ko. Talagang, napatingin ako, yung sagot nasa ilalim na ng paa ko. Pero sabi ko hindi, kasi nag-share ako ng word of God sa kanila. So we have to live with integrity. Natawa pa ako kasi naalala ko yung justification nila. Sabi nila, hindi ka naman nangopya kasi kusang loob ko namang binigay sa iyo yung sagot. Di ba? But no, we have to live with integrity. Kapag nangutang, kailangan bayaran. Kapag pinabayad mo yung parcel mo at sinabi mo na babayaran mo pagka uwi mo, kailangan mong baka may mga hindi nagbabayad ng parcel dyan. Kailangan daw live with integrity, di ba? Kapag nanghiram ng gamit, kailangan ibalik. Because we have to live with integrity. Kailangan mapagkakatiwalaan po tayo. Amen? Yun po yung tinuturo ng grace. Ano pa? Godly. Living devoted to God. Devote ourselves to God. Lahat po ng ginagawa natin, we have in our mind na, ay, para sa Lord to. Kailangan kong galingan, kailangan kong ayusin kasi para sa Lord to. Di ba? Yung pagbabalis mo, yung pagbamap mo, para sa Lord. Paghuhugas ng pinggan, para sa Lord pa din yan. Amen? Kasi kapag nakita nila, ay, dati hindi siya naghuhugas ng pinggan. Tapos ngayon naghuhugas na siya ng pinggan, siguro nga, totoo nga yung Lord na pinupuntahan nila dun sa San Roque. Di ba? Kasi nagbago yung buhay niya. Hindi na siya mayabang, di ba? Hindi na siya sinungaling, di ba? Living devoted to God. Okay? Panglima, God's grace trains us to look forward and backward. Ano kaya ang ibig sabihin ng look forward and backward na to? So, looking forward, grace teaches us to live with the blessed hope. Ano yung blessed hope na yon? Tayong lahat ay pupunta ng langit. Tayong lahat ay magkakasama-sama sa langit. So, yun po yung nililook forward natin.
Pero, sabi po dito, hindi lang basta yung langit yung i-look forward, but Jesus Himself. Na-imagine nyo na po ba yung sarili nyo na one day, makikita mo na eye to eye si Jesus? Makikita na po natin siya face to face. Yung makakausap na siya. Na-imagine nyo na po ba kung anong gagawin nyo kapag nangyari na yun? Meron pong isang song, napakaganda. Favorite song ko po ito. Ang title niya, I Can Only Imagine. Ang kumanta po, Mercy Me. So, kung gusto niyo pong i-search siya. Yung kabuuan po ng kantang yon, sabi niya, I can only imagine what it will be like when I walk by your side. Sabi niya, ini-imagine niya, baka pag makita niya daw si Jesus, baka manlambot yung tuhod niya. Ano kayang gagawin niya? Yayakapin niya kaya? Sasabihin niya kaya, hallelujah? O baka mag-melt na lang siya kasi finally kasama niya na si Jesus. Amen. Yan po yung blessed hope na kailangan nating i-look forward. Na sa buhay na ito, in this fallen world, in this broken world, may naghihintay sa ating pag-asa. Yun ay makasama si Jesus sa langit. Amen? So no matter how broken this world is, meron po tayong pag-asa na hinihintay. Amen? Huwag po kayong magmadali. Baka ba may tumalon kayo sa building, gusto ko na makasama si... Hindi po ganun. Hindi po ganun. No? May hinihintay po tayong time. Right? So, pangalawa, yung looking backward naman. Ano namang ibig sabihin ng looking backward? Nire-remind daw po tayo kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus. Amen? You look backward. You always look backward. Why? Kasi kailangan po yung feet natin always on the ground. Kasi baka kapag nakaranas ka na ng grabing anointing ng Lord, pinagkatiwalaan ka niya na ng malaking ministry, yumabang ka na. 'Di ba? So grace teaches us to look backward. Na wala ka dyan kung hindi dahil lang sa grace ng Lord. Hindi ka magaling, hindi ka deserving, hindi ka worthy. Dahil lang mabuti ang Lord. Dahil lang sa kabutihang loob ng Lord kung bakit kanya pinagkatiwalaan. Amen? So we always have to look backward para hindi po lumaki yung ulo natin. Amen? So, it also reminds us na tinawag lang tayong righteous dahil po sa grace ng Lord. Not on our own. Amen? So that no one can boast. Parang salvation. Alright, so next. Yan. God's grace trains us who are saved to be zealous for good works. Wow, zealous. Sige po, sulat nyo. Yan. So good deeds or good works po, it flows from grace. Pwede po nating pekein yung good deeds and good works, no? Mara tumutulong ka, pakitang tao lang. Pero, yung grace na po ng Lord, nagpo-produce siya automatically ng good deeds. Hindi mo pwedeng sasabihin na punong-puno ng grasya ang Lord sa buhay mo, pero ang sama-sama naman ang ginagawa mo sa ibang tao. Diba? Natitisod sila sa'yo. Right? So, yung good deeds po, natural po siyang nag-overflow sa taong nakaranas ng grace ng Lord. Right? So, hindi po siya nagiging obligasyon. Right? So, paano po yung zealous? Doing something with excitement, dedication, and wholehearted effort. Not lazily or half-heartedly. So, ang ibig sabihin ng zealous, ginagawa mo siyang excited ka. Why? Kasi grace ng Lord. Amen. Wholehearted mo siyang ginagawa. 'Di ba? Ang mahal-mahal ng pamasahe, pero gagawin mo, pupunta ka. Why? Kasi zealous ka. Zealous. Hindi po yung university ni Jack Roberto, ha? Hirap naman kapag hindi sila chronologically online. So, yung grace po ng Lord na po-produce po ng wholehearted effort. Hindi ka pinilit lang na umattend. Gustong-gusto mong umattend. Pusang loob. Amen? God's grace saves us, trains us, and fuels a life fully devoted to God. Right? So, yun po yung mga pinaproduce ng grace. Ilan yan? And so, 6 po yan, no? Yung power ng grace. Huwag po natin kakalimutan. Yan po yung pinoproduce ng grace. So, to end po, to end. Naku, mabilis lang ako, sabi ko sa inyo. Yan, to end. Yan. Mag-end tayo sa isang kwento. The Lord's baseball team. So, meron daw pong isang Kristiyano na binigyan siya ng vision ni Lord. Binigyan siya ng vision ni Lord. Magkausap sila ni Lord and then may vision siya na pinakita. So, dun sa vision, nakatayo daw po sila sa isang baseball court. So, dun sa baseball court, may ongoing na laro. Yung laro is medyo hectic na. No? Tense.
Kasi it's a tie na. So, yung lumalaban, unang group ni Lord. Pangalawang group ni Satan. So, it's a tie na sila. Kailangan ng tiebreaker. So, intense intense ang laban. Alright? So, ngayon, sabi dito, hindi lang siya basta-basta game. It's a game for every one of us. Kung sino ang mananalo, siya ang magwawagi, syempre. Nanalo nga di ba? So, ayan. So, sabi po ni Lord kay Bob, sabi niya, si Bob, yung Christian, sabi niya, manood ka sa laban na to. Panoorin mo yung mga best players ko. So, unang pumasok daw po, si Love. Ang pangalan niya, Love. So, si Love po, matipuno siya, malaki ang katawan niya, at talagang intimidating siya, no? Pero pogi, di ba, si Love. So, pumasok po si Love. So, syempre, nag-cheer yung mga ano. So, si Love daw po, a strong and confident man. So, he always do what he do. Ano ba yung ginagawa niya? He move things forward. Minumove niya ang mga bagay-bagay forward. And then po, ngumiti ang Lord kay Bob. Sabi niya, I knew it. Love never fails. Sabi niya, ayan o. Sabi niya, love never fails. Hindi talaga nagpe-fail si Love, sabi niya. Tapos, sumunod naman pong pumasok si Faith. Naku, si Ate Fatima, sayang wala. Sunod na pumasok si Faith. Si Faith po, malaking tao din. Alright, so, si Faith daw po, ang laki ng inambag ni Faith, no? Sa laro. Yung mga minove things forward ni Love, so, patapos na. Yung mga minove things forward ni Love, inayos niya, no? So, anong ginawa po ni Faith? Yan. Nag-work sila all together ni Love para mag-advance yung laro nila. So, si Love and si Faith nag-tandem, it brought hope sa team ng Lord. Diba? Ang galing ng ginawa nila. So, umiti na naman ng Lord, sabi niya, yes, faith and love always work well together. Naniniwala ba kayo na si Love at si Faith, pag nagsama, they work so well together? Ngayon, pangatlong pumasok daw po, sino kaya to? Si Wisdom. Nako, si Godly Wisdom ang pumasok. Sabi niya, si Wisdom daw po, hindi siya nagmamadali. Suwabe lang siyang maglaro. Okay? Si Satan daw po, yung group ni Satan, tinatry na i-trick siya sa laro. No, pinoprovoke siya. Pero because of his godly wisdom, kita niyo naman may edad na, kaya wisdom. Because of his godly wisdom, hindi siya basta-basta na-deceive. Hindi po siya kumagat dun sa pain ng mga kalaban. Instead of forcing his way forward, wisdom waited patiently until the path opened, hanggang sa may magbukas na opening. Alright? So, next slide. Humarap na naman si Lord kay Bob. Sabi niya, now I will send the one who finishes what others begin. Kung ano yung sinimulan nila. Yung nilatag na laro ni Love, ni Faith, and ni Wisdom, siya yung tatapos. So ngayon, tinawag po ng Lord yung best player niya. Sino yung best player niya? Si Grace. Diba? Kita niyo po si Grace, simple lang. Hindi malaki ang katawan. Mukha lang siyang gentle at mukha siyang mahina. Dahil dyan, tumatawa po yung kabilang kampo, tinatawanan siya. Sabi nila, yan na yon, yan yung best player nyo eh. Mukhang di pa kumain yan. Mukhang mahina yan. Di po ba? Yes, hindi siya impressive, unlike ng mga unang best players na pumasok. Hindi rin siya loud, at hindi siya mukhang strong. Mukha lang siyang gentle, at mukha siyang mahina on the outside. So, tawa sila ng tawa. But when Grace stepped forward, something incredible happened. Ano yung nangyari? You know, na-hit po niya yung home run. So, with one simple act, Grace did what love, faith, and wisdom could not do alone. Siya po yung humit ng home run. Okay? So, he completed the journey, overcame the enemy, and secured the victory. So, si Grace po yung gumawa nun. So, tumarap po si Bob kay Lord. Sabi niya, bakit hindi kayang tapusin ni love, ni faith, and ni wisdom lang yung laro? Sabi niya, mukha namang magagaling sila, malalaki ang katawan. Anong sabi ng Lord? The Lord answered gently, love can carry you far. Faith can keep you moving. Wisdom can protect you from deception, but only grace can bring you home.
Amen? Sa buhay po natin, sa personal, sa ministry, kaya kang dalhin ng napakalayo ng pag-ibig. Kaya mong mahalin ang Lord buong buhay mo. Amen? Ng todo-todo. Yung faith mo, yan yung magkikip sa'yo, mag-move forward sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Nananampalataya ka. Yung wisdom mo, poprotektahan ka niyan sa deception. Pero yung grace ng Lord, yung magpapauwi sa'yo sa langit. Kasi siya yung nag-fuel sa lahat ng ito. Amen? So, yun po yung lesson ng lesson 4, part 2. Amen? So, this is the work of grace. Nagdadala siya ng kaligtasan, sinishape niya yung character natin, and nagproproduce po siya ng isang servant na galing at kawangis ng kanyang Savior. Amen? Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa buhay po ng bawat isa na narito. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagsama mo, Panginoon, at hanggang sa aming pag-uwi, Lord, patuloy mo pong ipaunawa ang aming mga napakinggan ngayong umagang ito. Lord, maging mabunga po ang mga salitang ito sa aming mga buhay at maging evident po ang grasya mo, Panginoon, saan man po kami magpunta. Lord, we ask that we experience your grace every day and every minute of our lives, Panginoon. Salamat po at patuloy mo po kaming samahan. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque.